Otomatikong dumilim ang mukha ni Sergio nang biglang kumala sa kanyang bisig si Camille para kunin ang cellphone nitong nakapatong sa center table. Sasagutin ko lang ang tawag, pagpapaalam ni Camille kahit na kumakabog ng gusto ang kanyang puso. Hindi naman sumagot ang lalaki kaya naman mabilis siyang tumayo. Nagmamadali siyang pumasok ng kanyang kwarto at sinagot ang tawag ni Elias. Naiwan naman si Sergio sa sala na masamang-masama, ang anyo na para bang naghahanap ng away. Hindi ba alam ng babae na nakita niya kung sino ang tumawag? Ilang sandali pa ay muling lumabas si Camille matapos sagutin ang tawag na yon. Ramdam niya ang tensyon ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa lalaking parang gusto siyang sakmalin ng mga oras na yon. Mr. Reynoso, medyo late na. Umuwi ka na para makapagpahinga. Maingat na wika ni Camille sa lalaki. Tumiimbagang naman si Sergio nang marinig na yon at ang galit na naramdaman niya ay hindi niya maitago sa harap ng babae. Naningkit ang mga mata niyang nagsalita. Bakit mo ako minamadaling umuwi? Dadating ba ang Elias na yon? Tila naman nasamit si Camille sa sinabi ng lalaki pero hindi niya ipinahalata. Kung darating man si Kuya Elias, hindi siya pupunta dito. Diyan lang siya sa tabi nakatira. Sagot naman ni Camille. Hindi naman maitago ni Sergio ang pagkagulat sa nalaman. Sa tabi? What do you mean? Kapitbahay ko siya. Dito na siya nakatira bago pa ako lumipat. Paliwanag naman ni Camille. Alam niyang pag-iisipan na naman ito ng masama sa Elias pero kailangan niyang sabihin ang totoo. Really? Tugon ni Sergio na nakaarko ang makakapal na kilay. What a coincidence. Dagdag pa nito sa nanunuyong tono. Alam ni Camille na marumi na naman ang iniisip nito tungkol kay Elias. Kaya naman hindi niya mapigilan ang sarili na sabihin na, masyado ka mapanghusga. Tulad nga ng sinabi mo, iniisip mo may pagtingin sa akin si Kuya Elias. Pero matagal ko na siyang kilala. Alam kong wala siyang gusto sa akin. Habang sinasabi yun, bumalatay ang pait at sakit sa magandang mukha ni Camille. Nanumbalik sa kanyang isipan ang mga panahong wala siyang kakayahan na ipagamot ng kanyang namayapang tatay. Tangi si Doc Elias lang ang tumulong sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Subalit walang kaalam-alam si Camille sa mga mata ni Sergio. Ang emosyong pinapakita nito ay para bang isang unrequited love para kay Elias. Sergio expression turned cold. Did she really like that Elias that much? Namayani ang mahabang katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang si Camille na unang bumasag ng katahimikan. Hindi ka pa ba uuwi? Muling tanong niya. Fine, matapos sabihin yon ay tumayo na si Sergio at tumalikod na. Nagtuloy-tuloy ito ng labas at padabog na isinara ang pinto. Naiwan namang nakatulala si Camille. Ano na naman ba ang nagawa niya para magalit ito ng ganon? At the CEO's office. Mr. Reynoso, na-check ko ng utos niyo. Ang apartment kung saan nakatira si Elias Monsur ngayon ay binili ng kanyang ama 5 years ago. At the time, Miss Camille signed the contract to move into the Ethereal State apartment. There was a fire in the apartment where Mr. Monsur was currently living. Because it needed to be renovated, he moved here. Pagbabalita ni Alex sabay abot ng folder kung saan nakasulat ang mga impormasyon tungkol sa pinatrabaho nito. And based on the timeline, hindi siya sinasadyang lumipat sa apartment na yon dahil alam niyang nandun nakatira si Miss Camille. Nangyari lang na nasa isang apartment building sila. Dagdag pa ni Alex sa harap ng kanyang boss. Indeed, there's no problem with the timing and the logic makes sense. Pero hindi pa rin niya lubusang naniniwalang si Sergio sa Elias na yon. Anong coincidence? Nang upahan na ni Camille ang apartment na yon, saka naman nagkaroon ng sunog sa apartment na tinutuluyan ni Elias. At doon na talaga siya lumipat sa kwartong katabi ni Camille?
Also, kinausap ko na rin ng agent at sinabi kong doblehin ang market price ng apartment na tinutuluyan ni Mr. Monsur. But Mr. Monsur said he won't sell it because it's his father's retirement home. Muling pagulat pa ni Alex. The Iterra State Apartment Building has a good geographical location, convenient transportation, and good surroundings. Ang Reynoso Group ay nagmamay-ari ng maraming real estate sa Luzon at ang Santa Mesa kung saan nakatayong Iterra State Apartment ay siyang hindi napapansin sa lahat. Nung unang inutusan si Alex ng kanyang boss na maghanap ng apartment para kay Miss Camille, yun kaagad ang kanyang naisip dahil alam niyang hindi magdududa ang babae sakaling ito ang piliin niya. Dahil kabilin-bilinan ni Mr. Reynoso na hindi dapat malaman ni Miss Camille na ang boss niya ang may-ari ng apartment na ito. Enough! Ani seryo sa kawin na siwas ang kamay at inihagis ang hawak sa folder sa ibabaw ng kanyang desk. Makakaalis ka na, saad pa niya sa kanyang secretary. It's better to put it in the open than for him to do something in the dark. A good man who is honest, kind and positive. Napangisi si Seryo. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang ipinakikita ng Elias na yon o pakitang tao lang. Dahil naging maayos ng lahat kay Camille ay nakabalik na rin siya sa trabaho. Marami ang natuwa nang malamang inosente siya at ang iba naman ay tumaas ang mga kilay. Ngunit hindi yun pinagtuunan pa ng pansin ni Camille at pinagpatuloy niya ang pagtatrabaho. Tutal, malapit nang matapos ang pagiging intern niya sa Debonair. Nang matapos ang oras ng trabaho, nagmamadaling umuwi si Camille para ipagluto ng pagkain si Elias. Ang alam kasi niya ay nasa ospital pa ito at nagpapagaling. Pagbukas ni Camille ng automated door lock, eksakto ring narinig niyang pagbukas ng katabi niyang apartment. Nang lingunin niya yun, nakita niyang si Elias ang lumabas mula doon na may bitbit na basket ng prutas. Kuya Elias, na-discharge ka na sa ospital? Gulat na tanong ni Camille sa lalaki. Yap, narinig kong bumukas ang pinto mo, kaya inisip ko nakauwi ka na, sagot naman ni Elias na nakangiti. Ni hindi man lang kita nasundo sa ospital, Kuya Elias. Nahihiyang wika ni Camille. Siyang may kasalanan sa nangyari sa lalaki kaya iniisip niyang kahit man lang sana, sa paraang iyon ay makatulong siya dito. Okay lang, hindi na kailangan, sagot naman ni Elias sabay abot ng basket na naglalaman ng prutas sa dalaga. My friend gave me this but I don't eat fruit. Dagdag pa ni Elias sabay abot ng basket. Mabilis namang kinuha ni Camille ang basket lalo pat kita niyang nahirapan ang lalaki dahil sa pilay nitong braso. Salamat Kuya Elias, tamang-tama, magluluto ako, bibigyan kita. Maabala ka pa, kung okay lang dyan na lang ako kakain sa place mo. Pigil ni Elias sa dalaga. Nabigla naman si Camille sa narinig. Ha? Nakakaabala ba ako? Hindi naman. Halika Kuya Elias, pasok ka. Anyaya ni Camille sa kanauna nang pumasok sa loob ng bahay at kumuha ng tsinelas at binigay sa lalaki. Napansin naman ni Elias na merong pares ng panlalaking tsinelas ang naroon sa shoe cabinet. Pero ibinigay sa kanya ni Camille ay disposable slippers. May kung anong emosyon ang kumislap sa mga mata ni Elias pero nanatili siyang kalmado. Maupo ka na muna Kuya Elias, magluluto lang ako. Sandali lang to, saad ni Camille sa katumalikod na at nagtungo sa kusina. Naupo naman si Elias sa sofa subalit tumunog ang doorbell kaya tumayo siya para silipin ang monitor kung sino yon. Isang gwapong lalaki na may malamig na ekspresyon ang nakita niya doon na nakatayo sa labas ng pinto. Tumayo si Elias upang buksan ang pinto. Si Sergio ay nakasuot ng itim na expensive suit, nakatayo ng tuwid at matikas. Ang makakapal niyang kilay ay nagsalubong at nalukot ang gwapo niyang mukha nang makita ko sinong nagbukas ng pinto ng apartment ni Camille. Hi, hinahanap mo ba si Camille? Magalang na tanong ni Elias sa kaharap. Mataman naman niya itong pinagmasdan ni Sergio. Do you know me? Well, sinabi sa akin ni Camille na ikaw ang boss niya. Casual na wika ni Elias. Ang tono ng boses niya ay parang gusto niyang iparating sa kausap niya na walang tinatago sa kanya si Camille.
Umangat ang sulok ng labi ni Sergio at tumingin sa lalaki na may kalahating ngiti. Sinabi ba niya sa'yo ng relasyon namin na higit pa sa amo at empleyado? Naistatwa si Elias sa kinatatayuan at nang aktong sasagot na siya, ay naudlot ito nang magsalita si Camille sa malambing na tinig. Kuya Elias, kumain na tayo. Lumabas si Camille mula sa kusina na may dalang malalaking mangkok ng sinigang at dahan-dahan tong inilagay sa dining table. Nang lumingon siya sa direksyon ni Elias, ay nakita niyang nakatayo sa pinto ang dalawang lalaki. Nahigit ni Camille ang kanyang hininga at tinakasan ng kulay ang kanyang mukha. Paano niya nakalimutan ng tungkol sa pagpunta ni Sergio para sa dinner? Lumingon sa kanya si Elias. Camille, nanditong boss mo para makita ka. Oo, natarantang sagot ni Camille, saka lumapit sa mga ito at alanganing nagsalita. Mr. Reynoso, hindi ka pa kumakain, hindi ba? Bakit hindi ka sumabay sa amin? Okay, walang pag-atubili si Sergio na pumasok sa loob at kinuhang tsinelas na nakalagay sa shoe rack na para lang sa kanya. Naiwan namang nakatulala si Camille sa inaasal ng lalaki. Nang magtama naman ang mga paningin ni Camille at Elias, kitang-kita niyang pagtatanong sa mga mata ng lalaki. Hindi niya mapigilang manginig ang mga kamay dahil sa matinding kaba. Awkward naman na tumawa si Camille para itago ang nervyos na naramdaman dahil sa sitwasyong kinakaharap. Tara na Kuya Elias, baka lumamig pa ang pagkain. Anyaya ni Camille sa kanauna nang tumalikod. Sabay-sabay na naupo ang tatlo sa harap ng dining table. At dahil 2 plato lang ang inihanda ni Camille, para sa kanilang dalawa ni Elias ay malamig siyang tinignan nito. Mr. Reynoso, ito na ang sayo. Ani Camille sabay lapag ng plato at kubyerto sa harapan ng lalaki. Muli siyang tumayo upang magtungo sa kusina para kumuha ng panibagong plato at kubyertos. At dahil inisip ni Camille na dalawa lang sila ni Elias nakakain, hindi niya dinamihan ang niluto. Sinigang na baboy at ginisang gulay lang ang kanyang ginawa para sa gabing iyon. Naging nakakailang ang sandali sa tatlo habang nasa harap ng dining table. Para bang nagpapakaramdaman ang mga ito at sino ang unang magsasalita. Mr. Reynoso, is your hand injured? Tanong ni Elias na bumasok sa katahimikan na yon. Nang marinig yon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumingin na muna si Sergio kay Camille bago nagsalita. Yes, kinalmot ako ng pusa. Makahulog ang sagot nito. Kung ganun, may alaga ka palang pusa, Mr. Reynoso? Muling tanong ni Elias habang nakangiti. No, kagad na sagot ni Sergio nakangat ang gilid ng labi. It's a little wildcat that has not been tamed yet. Sagot niya na punong-puno ng kahulugan ng mga sinasabi. Natigilan naman si Camille nang marinig yon. Siya ba ang wildcat na tinutukoy nito? Hindi ba tao ang tingin nito sa kanya? Kung ganun, ayos lang. Titiisin na lang niya lahat hanggang sa matapos ang hapunan na yon. Dahil ang cast sa kaliwang braso ni Elias ay hindi pa natatanggal. Kaya naman mahirap para sa lalaki ang kumilos para kumain. Kaya naman tinulungan ni Camille ang lalaking iabot ang mangkok ng mainit na sabaw nang sa gayon ay makahigop to. Kuya Elias, humigop ka ng sabaw. Makakatulong to sa'yo para mabilis kang makarecover. Ay! Biglang sigaw ni Camille. Halos mabitawan niyang mangkok na naglalaman ng mainit na sabaw. Mabilis namang kinuha ni Elias ang bowl na naglalaman ng sabaw dahil sa pag-aalala. Okay ka lang ba? Sanang masakit. Mabilis namang umiling si Camille sa lalaki. Hindi, ayos lang ako. Nakagat ko lang ang dila ko. Sagot ni Camille habang nakatakip ng kamay ang bibig. Mag-ingat ka, mainit ang sabaw. Paalala naman ni Elias. Oo, baka sa mukha ni Camille ang hinanakit nang tignan niyang isang lalaki na kumakain lang ng tahimik. Paano ba naman ay tinapakan ni Sergio ang kanyang paa ng sobrang diin? Nang sulyapan naman siya ni Sergio ay bahagyang umarko ang makakapal nitong kilay. Gusto ko ring humigop ng sabaw, wika nito sa kanya. Natameme naman si Camille. Halata naman kasing nangaasar lang ito ng mga oras na yon. Wala ka bang kamay? Pakli ni Camille pero nang makita niyang ipinatong ni Sergio ang kamay nitong may banda, ay nilunok niya ang sinabi.
Nagatubili si Camille na naglagay ng mainit na sabaw sa mangkok at inilapag sa harapan ng lalaki. Mr. Reynoso, dahan-dahan lang sa paghigop ng sabaw para hindi mo makagat ang dila mo tulad ko. Paalala pa ni Camille sa lalaki. Pinagkadiinan ni Camille ang bawat salitang binitawan nang sa gayon ay malaman nitong nagagalit siya. Pero bigla-bigla ang paa nitong nakatapak sa kanya ay biglang umunat at tinapakan ang ibabaw ng kanyang paa. Ang sumunod na ramdaman niya ay dahan-dahang pagkilos sa kanyang binti. Tila sumabog ang ulo ni Camille nang ma-realize kung ano yun. Galit niyang sinipa ang bagay na gumagalaw sa ilalim ng mesa. Anong ginagawa niya? Isip-isip ni Camille. Pasalamat na lang siya at mukhang hindi naman yun nahalata ni Elias. At patuloy lang ito sa tahimik na pagkain. Samantala, sa halip na tumigil ay isang malaking kamay ang naramdaman ni Camille na humawak sa kanyang bukong-bukong. Nalaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Sergio. Sinubukan niyang hilahin ang sariling paa, subalit hawak nito yun ng mahigpit. Ang kamay nitong nababalutan ng gasa ay bahagyang magaspang na humahaplos sa kanyang balingkinitang paa papunta sa kanyang talampakan na nakapagdulot sa kanya ng erotikong pakiramdam. Dahil hindi mahila ni Camille ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ng lalaki, kaya naman tinitigan niya ito na may kalakip na kawalang pag-asa. Tila hindi naunawaan ni Sergio ang kanyang sinabi at marahang nagsalita. Concern ka yata sa akin, Miss Asuncion. Oo naman, Mr. Reynoso. Kapag good health kayo, panatag din ang loob naming mga empleyado nyo. Basta-bastang sagot ni Camille habang tinitiis ang kiliti sa kanyang talampakan. Matamang tumingin si Sergio sa kanya at saka ngumisi. Hindi mo alam kung kailan ako nasa mabuting kalusugan o hindi. Makahulog ang tanong muli ni Sergio sa babae. Alam ni Camille ang ibig sabihin ng lalaki kaya naman sa takot niya na baka kung ano pang sabihin nito kay Elias ay nasamit siya. Pulang-pula ang kanyang muka habang walang tigil sa pag-ubo. Kagad na tumayo si Elias para sana haplusin ang likod ni Camille. Subalit bago pa siya makalapit at naunang lumapat ang kamay ni Sergio sa likod ng babae. Marahang hinaplos ni Sergio ang likod ni Camille habang nanatili itong nakaupo at tinitigan ng masama si Elias sa sobrang nakakapukaw na paraan. Hindi magandang pakiramdam mo, Doc Monsieur, kaya maupo ka na lang. Saglit na may nagdaang panlalamig sa mga tingin ni Elias, subalit kaagad din itong naglaho. Ngumiti siya at mahinang nagsalita. Mr. Reynoso, you're worrying too much. I'm in a good health. Bagamat alam ni Camille na wala namang ibig sabihin ang sinabi niya ni Elias, ay nanginig pa rin siya sa takot. Really? Tumaas ang makakapal na kilay ni Sergio sa narinig. Gumisi siya ng halos mapunit ng kanyang tenga. How was your health, Doc Monsieur? Nakaramdam ng takot at pangamba si Camille ng mga sandaling iyon, kaya dahil sa naramdamang tensyon sa dalawang lalaki, upang maawat ang namumuong tensyon sa dalawa, sinadya ni Camille na lakasan ng pag-ubo at himala namang huminto yun. Eksakto namang sa mga oras na yon ay tumunog ang cellphone ni Elias. Excuse me, sasagutin ko lang. Paalam naman ni Elias at saka lumabas sa balcony ng apartment. Nakahinga ng maluwag si Camille at nang akmana niyang kukunin ng baso ng tubig para sana uminom, ay natabig niyang mangkok na naglalaman ng sabaw. Natapon niyo sa mesa kung saan nakapatong ang kamay ni Sergio na mayroong gasa. Mainitinit pang sabaw na yon kaya naman sumama ang mukha niya dahil sa mismong sugat niya natapon ito. Nagulat si Camille sa nangyari at naisip niyang hindi pa magaling ang sugat nito. Maaring makadagdag sa paglala ng sugat na yon ang tinamong pagkapaso. Huwag kang gumalaw, papalitan ko ang gasa. Mabilis na wika ni Camille saka nagmamadaling tumayo at pumasok sa kwarto upang kunin ang medicine kit. Nang eksaktong ilalabas na ni Camille ang kit ay narinig niyang nagbukas-sara ang pinto. Paglingon niya, si Sergio yon na pumasok sa kwarto niya at prenting nakatayo sa kanyang likuran. Kumunot ang noo ni Camille at bahagyang kinakabahan. Bakit ka pumasok? Direktang naupo si Sergio sa gilid ng kama. Ay inunat ang kamay sa harap ng babae. It hurts, palitan mo ng gasa. Dahil nandun ang lalaki, wala namang choice si Camille
Kung hindi sundin ng lalaki, humila siya ng silyat na upo sa tapat nito. Maingat nga ditanggal ni Camille ang gasa sa kamay nito at nalaman niyang ang dati nitong sugat ay bahagya na nagkaroon ng langib. Ang likod ng palad nito ay bahagyang namumula dahil sa paso pero hindi naman yun malala. Tumatanda ka ng paurong, ani Camille habang pinupunasan ng basang wipes. Ang kamay nito, sumama naman ang mukha ni Sergio dahil sa sinabi ng kaharap. Ikaw kayang mapaso, tingin ko kung anong reaksyon mo. At sinong may sabi sa'yo na hilahin mong pa ako? Inis na tanong ni Camille sa mihinang boses. Dapat lang sa'yo yan. Nang marinig yun ay nagdilim ang anyo ni Sergio. Matapos nilisan ng kamay ni Sergio ay muling binalutan ni Camille ng gasa ang sugat nito. Nangakma na siyang tatayo para magligpit ay mahigpit na hinawakan nito ang kanyang bewang. Dahil hindi siya makakilos ay napaupo siya sa kandungan ni Sergio. You turn a deaf ear to what I said. Malamig na tura ni Sergio. Ano? Nagtatakang tanong ni Camille na malakas ang kabog ng dibdib. Hindi ba sinabi ko sa'yo na mag-ingat ka sa Elias niyan? Why did you bring him to your home? Hindi komportable si Camille sa kasalukuyang posisyon nila ng lalaki kaya nagpumiglas siya at napalabi. Hindi ba sa'yo dapat ako mag-ingat? Sergio shook his leg and said in a cold and unhappy tone. Masyadong matalas ang dila mo. Gusto mo bang may gawin niyang bibig mo para sa akin? Namutla si Camille na matindihan ang ibig nitong sabihin. Pinisin niyang mga kamay nito nang siya gayon ay makawala siya. Pakawalan mo ko. Gusto mong pakawalan kita? Umangat ang sulok ng mga labi ni Sergio at sinabing, Go out and tell him to leave. Nalaki ang mga mata ni Camille at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Please lang, maging reasonable ka naman Mr. Reynoso. Pakiusap ni Camille. Pinagbigyan na kita pero nagpapapasok ka pa rin ng lalaki sa bahay mo? Ani ni Sergio saka naging bihasa ang kamay niyang ipinasok sa loob ng damit ni Camille at pinisilang bewang nito. Napakainit na mga daliri ni Sergio. Mariing pinisilang bewang ni Camille hanggang sa manginig ang katawan nito at mapakislot. Ano ba? Hindi na natapos pa ni Camille ang sasabihin nang maramdaman niyang naglalakbay ang mga pilyo nitong daliri pa itaas. Will you let another man came to your house next time? Habang sinasabi yon ay patuloy ito sa pagpisil sa pinong balat ni Camille, dahilan para magpakawala ito ng mahinang pag-anas. Ramdam ni Camille ang sakit at kakaibang sensasyong dulot ng marahan nitong pagpisil sa kanyang katawan. Sa takot na baka marinig sila ni Elias ay kinontrol ni Camille ang sarili at hininaan ang boses. Hindi tumitigil si Sergio sa pagpapahirap sa kanya sa paraang iyon at nagsalita sa namamaos na tinig. I won't let you go even if you scream. Namulang mukha at leeg ni Camille dahil sa narinig, pinhit niyang katawan at pilit na kumuwala pero wala itong epekto sa lakas ng lalaki. Hindi niya rin mapigilan ang labis na panghindig ng kanyang katawan kaya naman hiyang-hiya siya ng mga sandaling iyon. Mariing kinagat ni Camille ang pang-ibabang labi na halos magdugo na yon at saka nagprotestang nagsalita. Tama na, sumusobra ka na. Kung sumusobra na ako, walang dapat ditong mga kamay ko. Anas ni Sergio sa kanyang tenga habang panayhaplos sa kanyang katawan. Mula sa salamin ng tokador ay kitang-kita ni Camille ang mukha ng lalaki. Malamig ang anyo nito, subalit patuloy lang ito sa ginagawang panunukso ng kamay nito sa loob ng kanyang damit. Do you feel it? Tanong pa ni Sergio sa kanyang punong tenga. Pulang-pulang mukha ni Camille dahil sa matinding kahihiyan. Maaaring tumatanggi ang kanyang isipan sa ginagawa nito pero ang kanyang katawan ay kabaliktaran. Ikaw, bastos ka. Indeed, umangat ang gilid ng labi ni Sergio at nanunuyang nagsalita. You don't have to be a human being once I touch you. May hindi may paliwanag na ramdaman si Camille sa kanyang kinauupuan. Matigas na bagay na unti-unting dumidiin sa kanya. Bakit ka? Hindi maituloy ni Camille ang salitang gustong sabihin dahil sa matinding kahiyan at pagkailang. Masisisi mo ba ako? Matagal-tagal na rin. Anas ni Sergio sa kanyang tenga. Kinuha nito ang kamay ng babae at bahagyang pinisil. Would you like to help me release it? Nanunukso pang tanong nito. Otomatikong napapiksi si Camille sa sinabi nito. Ayaw ko. Kung ganun lalabas ako ng ganito.
Nanunuyang tanong ni Seryo nang tinutukoy ang pagkabuhay ng kanyang pagkalalaki. Wala akong pakialam at bahala ka sa buhay mo. Bulalas ni Camille sa kamaring tinakpan ng paa ng lalaki at kumaripas ng takbo palabas ng kwarto. Napulang-pula ang mukha. Subalit halos mapatalon si Camille nang makita si Elias na nakatayo sa labas ng pinto at madilim ang anyo. Pero mabilis namang naglaho yun nang makita siya ng lalaki at pasimpleng ngumiti. Bakit pulang-pula ang mukha mo? May sakit ka ba? Where is Mr. Reynoso? I just wanted to ask him something. Naistatwa si Camille sa kinatatayuan at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Paano niya naman sasabihin sa kaharap na naroon si Seryo sa kanyang kwarto? Gayong nakita nito na doon siya galing. Ano ang gagawin ni Camille ngayong naipit siya sa sitwasyon nila ni Seryo? Hanggang kailan kaya may tatago ni Elias ang ugaling pinaghihinalaan ni Seryo sa lalaki? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.